retirement. So, totoo yung sinabi ng yung financial guru na napanood ko. Nasabi niya nga, hindi naman porket bagong taon, doon ka magi-start by January na magplano ng iyong mga financial goal. So dapat bare month pa lang nung present year, doon ka na magplano para pagtungtong ng January smooth na. So parang ganun yung naisip ko na pag nag-retired ka, hindi naman yung 60 years old ka next year. So ngayon pa lang 59 ka magpaplano. Parang too short, mangangarag ka na sa kung ano ba yung mga financial goal mo. Kasi totoo yung sinabi ng isang na pakinggan ko na Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Sneal Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay na walang arte, less stress. Join me sa aking simpleng vlog para dahil sa magandang buhay po sa ating lahat. So, yan isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ano ba yung gusto ko i-share o ibahagi sa aking vlog for today? So, yan ngayon po ay February 2. So, araw po ng Lunes. So, yan. Galing po kami kanina ng aking husband sa SSS kasi nga po may ayusin po kami. So, ito lang po ay napanood ko sa TV. So, sa Rafi Tulfo in Action. So, sa YouTube channel po na Rafi Tulfo in Action. Yung isang nurse nga po, retired nurse, 15 years po siyang nag-OFW, then 69 years old po siya ngayon. So, ito ay nakakalungkot na kwento. So, medyo parang may kumurot sa puso ko. Kasi nga po, ang kwento ay nagsimula na lumalapit po siya kay Senator Rafi Tulfo at humingi siya ng tulong na mapaalis yung kanyang anak doon sa kanyang bahay. So, siya po ay 15 years na nagtrabaho bilang isang nurse sa abroad. At hindi po kasi naikwento doon sa kanyang kwento na kung siya po ba ay mayroong SSS, tungkol sa kanyang mga retirement. Basta ang kwento is wala nga po siyang pera. Kaya nga po parang kinausap niya mga anak niya na bigyan siya ng tigpa 500. So hindi kasi malinaw kung weekly ba yon or monthly or kasi sabi niya nga wala siyang pera. So hindi kasi malinaw doon at nung time na nag-uusap yung kanyang mga anak, pumapayag naman yung mga kanyang anak at wala namang kumbaga walang kumontra, so payag na magbigay lahat. But yung kanyang anak na panganay is parang hindi na nagbigay, which is sinasabi niya nga na pumapayag naman una. So yun, nagkaroon sila ng problema ng kanyang anak na panganay, bayaran ng ilaw, bayaran ng tubig, tinatanggalan siya ng electric fan, which is ang sumbong naman ng anak is kasi nga nagsusugal si mother. So hindi natin alam yung kung ano yung katotohanan doon, but ang nun is sila lang talaga nakakaalam ng buong kwento. Ang sa akin kasi yun nga retirement. Kasi ngayon po ako ay 54 years old na. Nung isang araw po may nagtanong sa akin. Ayan si Kuya Sir, ang tawag ko sa kanya na kung tatapusin ko na ba yung 65 years old. Kasi po mandatory 60 years old and then compulsory na po yung yung 65 years old. So, yung tama nga po ba, 60 years old, pwede na mag-retired and then kung gusto mo, ituloy na hanggang 65. So, hindi ko masagot kung kaya kong bunuin yung 65 years old hanggang 65 years old ako. But, parang ang gusto ko, kasi 27 years in service na po ako. So, hindi ko, pero, ngayon kasi medyo nakakapagod na po talaga. At, alam nyo, magpi-55 years old na po ako sa August, medyo nakakapagod na. So, parang yung sarili ko, nakikita ko doon sa nurse na kasi working din po tayo sa hospital. So hindi kasi malinaw kung ano ba ang nangyari sa kanyang retirement. So alam ko naman po yung mga ganyang working abroad, lalo na kung lalo na kung sa mga Saudi, parang mayroon pong mga exit yan parang binabayaran sila na kung hindi na sila babalik. So kasi mayroon akong friend na nag-abroad, parang binayaran na siya kasi nga hindi na siya mag-exit na siya. So wala kasing malinaw kung ano yung talagang doon naging plano niya sa kanyang retirement. Nakakalungkot kasi sa edad niyang 69 years old, kasi ang kwento niya inanirahan pa po siya doon sa kanyang friend na namasukan siya ng bilang kasambahay. So ikaw bilang matanda ka na, makikitira ka pa sa ibang tao na may naipundar ka naman na bahay. Ang sabi niya kasi kanya yun, siya nakapagpundar ng bahay at lupa na yun. At malungkot yun, napakasakit yun naman maninirahan ka sa ibang sa ibang bahay, mamamasukan ka pa at the age of 69. So ngayon nga po nangangarap ako, sabi ko gusto ko kapag nag-retire ako, relax na lang ako, ayoko na ng mga sakit ng ulo. Kasi why? Kasi life is
too short. Sabi na nga niya, anytime pwede na siyang kunin ni Lord. Gusto niya na lang ng peaceful life. So yun. Alam nyo guys, yung mga ganong tao, yung mga gantong nagkakaedad, mararamdamin na po yan. Sana magiging, kung sa mga anak dyan na nanonood, maging maingat po tayo sa pananalita. Ang mga magulang naman po, medyo maganyan lang yan, pero malambot po ang puso ng mga magulang. So, yun nga po, tingin ko kay nanay talagang parang nagaan siyang attention dun sa kanyang anak na panganay. So kung yan yung anak na panganay watching now, so sana yan bigyan mo rin attention yung nanay mo, kasi nga totoo naman yung sinasabi niya na anytime pwede na siyang kunin at mamamatay na siya. So ang gusto niya nga katahimikan at kapayapaan na lang. So sa mga ganyan na nandiyan yung mga retiree na po, malapit na, too close na yung yung edad natin for retirement. So totoo yung sinabi ng yung financial guru na napanood ko. Nasabi niya nga hindi naman porket bagong taon, doon ka magi-start by January na magplano ng iyong mga financial goal. So dapat bare month pa lang present year, doon ka na magplano para pagtungtong ng January smooth na. So parang ganun yung naisip ko na pag nag-retired ka, hindi naman yung 60 years old ka next year. So ngayon pa lang 59 ka magpaplano. Parang too short, mangangarag ka na sa kung ano ba yung mga financial goal mo. Kasi totoo yung sinabi ng isang napakinggan ko na nag-a-advise din na kapag ka ikaw nag-retired, hindi naman sasapat yung pera na makukuha mo sa pension mo. Oo, bigla yan, may makukuha ka yung mga leave credit mo, yung mga extra kumbaga yung mga benefits mo. So hindi sasapat yun sa pangangailangan mo. Why? Kasi wala nang pumapasok na daily income. So doon na tayo mangangailangan. So kailangan na natin budgetin yung ating retirement, yung ating monthly pension kung meron, dapat budgetin na natin doon sa pangangailangan natin. Kailangan mag-lessen na tayo ng mga gastusin, and then yung ating health. So yun. So si nanay, nakikita ko si retired nurse na siguro hindi talaga napagplanuhan yung kanyang retirement. At yun naibus niya nga daw sa pag-aaral ng kanyang anak, sa pagpapagawa ng bahay, which is hindi niya rin nabigyan ng atensyon yung kanyang sarili, na yun nga ang sinasabi ko, palagi tayo dapat magtitira para sa ating sarili. So yung mga experiences natin sa buhay, na minsan doon tayo nga natututo. So si nanay yan, ang plano niya is paupahan niya yung bahay, magkaroon ng bed spacer at magkaroon ng bed spacer doon sa kanyang bahay para meron siyang income. So ibig sabihin nga siguro wala nga siyang retirement pension kasi wala siyang sinasabi. So yun, gusto niya magsimula uli at yun nga, gusto niya makaalsana dun yung anak niya. So doon naman sa anak, sana pagbigyan na lang si nanay, at sabi nga naman ni nanay, mapupunta naman sa kanila lahat yung pagka siya ay nawala. So totoo rin naman yung sinabi dun sa isang Korean movie na napanood ko, na dapat yan, kung magpapaalam tayo yun sa isang tao, dapat pwede naman tayo magpaalam ng mas maaga. So ano po ba yun? Yung ibili na natin yung mga ibibili natin, sabihin na natin, o pwede gawa na natin ng kasulatan yung mga dapat natin gawa ng kasulatan. So si nanay yun, sana si retired nurse, 15 years, imagine mo. So yun nga, siguro hindi talaga naayos yung kanyang financial life, yung kanyang financial goals. So yung sa mga OFW dyan, lagi po tayong magtira sa ating mga sarili. So lagi tayong magtira para sa ating sarili, at kung dumating yung time na gusto na nating mag-settle dito, kahit paano yan, meron tayong para sa sarili natin. So lagi tayong mag-save, ayusin natin yung yung mga pension natin, yung mga ano ba yung plan natin, insurance man yan, SSS man yan, or ano man yan natin, kahit dito sa Pilipinas, kung kayo working dito, GSIS mo, SS mo, so dapat maayos mo yan. Why? Kasi napakabilis ng panahon. So parang imagine ko kahapon 1998 lang na mag-umpisa ako, ngayon 27 years na ako sa service, and too close na ako for retirement. Yun ang ko. So syempre hindi naman kagaya nga sabi ko, hindi naman 59 years old, doon pa lang ako magpaplano. So nag-iisip-isip na po ako. So ngayon meron po akong dalawang magka-college, kaya yung din sa isang tutunan ko ng pansin. So ako naniniwala ako na kasi kahit gaano karami ang pera mo o gaano man kaliit yan, basta iyan gastos mo ng tama na pagplanuhan mo, yan ay talagang sasapat. Samahan lang po natin ng sipag, ayun, pagdarasal, at yung tiwala natin sa ating sarili. So yun, nakakalungkot lang tong retired nurse na to. So sana maayos pa yung kanyang yung kanyang plano. So yun lamang po ang gusto ko i-share sa araw na ito. So yan, sa mga kagaya ko nga nagkakaedad na, lagi po tayong magtira sa ating sarili at yung self-love na sinasabi. So yun lamang po ang gusto ko i-share. So maraming salamat po sa nanonood sa aking channel, at nawa po yan patuloy na dumaloy ang mga biyaya sa atin. So yan, thank you for watching. God bless everyone.